napaka-honest at hindi siya nasilaw sa pera. Ito kasing isang porter doon sa NAIA nagsaoli ng 10,000 US dollars or equivalent ng 500,000 pesos sesos. 565,000 pesos ata yon to be exact. So, hindi siya nasilaw sa pera. Naniniwala kasi ang porter na ito na kapag isinasaoli mo ang mga gamit na hindi sa'yo, mabibiyayaan ka talaga ng good karma. So, isinoli niya ang perang napulot niya at ayun na nga, nagkaroon siya ng reward from Metro or Manila International Airport Authority. Legit source to ha from ABS-CBN News. So, umari ng papuri ang isang porter sa NAIA Terminal 1 matapos isaoli ang napulot na 10,000 US dollars na cash or katumbas na higit na 565 pesos. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Victor Perez na hindi siya nasilaw sa pera na napulot dahil hindi niya iyon pinaghirapan. So basahin natin itong kabuuan ng news. So porter sa NAIA nagsauli ng 565,000 pesos. So isang porter sa NAIA ang nagsauli ng 10,000 US dollars na pag-aari ng isang Korean national. So ayon sa Koreano, nahulog mula sa bulsa niya ang nakabundle na pera. Kinilala ang honest employee na si Victor Perez na natagpuan ang nasabing pera sa lapag habang ibinabalik ang mga gamit na pushcarts sa East Bridge ng NAIA Terminal 1 arrival extension noong April 13. So matagal na pala to, no? Hindi na ito nagdalawang isip na i-turn over ang pera sa Lost and Found Office dahil sigurado din umano siyang hinahanap na ito ng may-ari kung saan agad itong nakaklaim ng Koreano sa araw din na yon. Si Perez ay 10 years ng empleyado sa NAIA bilang isang porter or pushcart retriever sa ilalim ng isang porterage concessionaire ng NAIA. Nagpaabot naman ng appreciation ang MIAA or Manila International Airport Authority General Manager Eric Jose Castro Ines kay Perez sa kanyang ipinakitang katapatan. So, courtesy by Manila International Airport Authority. Sa totoo lang kasi, medyo may mga negatibong mga reactions dahil sa mga nangyaring mga magic doon sa NAIA, such as sa mga screening, yung mga bag, tapos may mga bala, mga ganyan. Kaya nagkaroon talaga ng negative impression. So, buti na lang kay Kuya, at least yung ginawa niya ay nagpapabango sa NAIA, sa image ng NAIA. And pinatunayan niya na hindi lahat ng mga empleyado ay ganon kasakim or ganon kasama ang mga ugali. At least siya pinakita niya na hindi siya nasisilaw sa pera. Pagdating naman dito sa comment section, I salute you. Thank you for being honest. Salute. Itinayo mo ang bandila ng Pilipinas. Proud of you, Filipino. Good Samaritan, keep up the good work. God bless you, and God bless you. Tapos, meron pa. Yung iba naman, nagsabi na, kasi may CCTV palibot sa NAIA. Tsaka, kung pag-interesan niya yan, mahuhuli din siya. Mas mahalaga ang trabaho kaysa sa perang napulot niya. Kayang kitain yan, saludo ako sa iyo, kuya. Tapos, may matitino pa namang mga empleyado sa Ninoy Aquino. So, God bless you, sir. Sana palagi kang healthy at safe and also to your whole family. And then, proud of you, kuya. God bless. Tapos, yung last, sana lahat ng nagtatrabaho sa airport, ganyan ang mindset. Hindi yung nanakawan pa nila ang mga pasahero. Salute po kami sa inyo, sir. Hindi talaga natinag si kuya sa mga easy money. And yes, given the fact sa mga ibang empleyado na kapag gipit na gipit sila dahil sa utang o kaya meron silang gustong patayuan na business, talagang masisilaw sila sa 500,000 pesos. Biruin mo, 500,000 na yan. Marami na yang mabibili. Pwede ka nang magpatayo ng bahay dyan, pwede ka nang bumili ng kotse, pwede ka nang mag-start up business. Kaya lang si kuya hindi. Hindi niya inisip yung kanyang sarili, kundi alam niya kasi na meron talagang nangmamay-ari ng perang yan at nahulog lang yan accidentally sa NAIA. Kaya ang lesson natin for today is kapag easy money na hindi mo pinaghirapan, madali yan talaga mawala. At risk yan sa pagiging sakim.
So, mas maganda kasi na ini-enjoy mo yung perang pinaghirapan mo. Pero syempre, spend wisely. Huwag kung ano-ano or kung saan-saan mo ginagastos yung mga perang pinaghirapan mo para hindi yan masayang. Okay? So, sana may natutunan kayo dito sa video na ito and I'm sure maraming makaka-relate. Kaya naman, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. So, that's it guys. Thank you and have a nice day.